Solo ride muna tayo today guys. Ayun, sakto Caltex. Yan ang kagandahan ng Caltex Javelin guys. Quality syempre. Thank you. Hello po. Tsaka dito pag single ka, ikot-ikot ka na dito, magkakajowa ka dito. Minsan nagkakaroon ka pa ng mga tropa dito eh. Twisties na maraming lubak. Oh! Hi guys! Solo ride muna tayo today guys. Today pala is November 1. It's a holiday, it's a long weekend for us na may mga trabahong corporate. Matik yan, yung mga iba dyan for sure na gano'n na. Live na yung 2 araw ng work days. Ako, dahil mabait ako, syempre hindi ko nilive yun. Ayun, sakto Caltex. Pagas muna tayo sa Caltex. Mula nung natuto ako mag Caltex Fuel and Caltex Javelin Oil, gumanda performance ng bike. As in, pagas muna tayo guys, kasi medyo malayo-layo ang ating biyahe. 95 boss. So ilagay ko pinapakarga dito guys, since ito rin naman ang recommended ng Ducati. Ayan, at least 95. Pag sa mga high powered guys, it's either 97 highest octane or at least 95. Kasi pag binabaan nyo pa sa 95, medyo hindi siya maganda performance. May langis ba kayo dito pang motor boss? May langis kayo pang motor? Ubusan sir? Naubusan? Sayang, naubusan sila dito ng langis ng pang motor. Papakita ko sa inyo sana yung ginagamit natin langis. Pakita ko na lang dyan sa screen yung picture, pero yan yung ginagamit natin, yung Javelin fully synthetic na pang motor. Yan as a picture guys, has the highest API-SN rating for motorcycles na langis para sa mga bikes natin. So with that kind of rating and standard, kampante ka because of the rating, diba? Yan ang pinakamataas na rating na nakuha ng isang langis para sa motorsiklo, diba? Magda-doubt ka pa ba? Yan ang kagandahan ng Caltex Javelin guys. Kampante tayo na yung mga kinakarga natin dito sa mga high powered engines natin quality syempre and safe. Natulad ito, magbiyahe tayo ng Batangas, o tayo ng Batangas ngayon, kampante tayo na nasa tamang fuel tayo, nasa tamang langis, diba? Caltex Javelin, #ride strong. Ngayon lang natin ulit gagawin tong solo ride pa Batangas. Actually, ginagawa ko naman na tong tradition pagka Christmas, pag may mga family gathering. Pwede naman ako magkotse, pero syempre gusto ko kayo isama, kaya sasama ko kayo kahit ayaw nyo. Hindi ko na mapakita tong expressway kasi alam ko sawang-sawa na kayo dito. Hindi naman din tayo magkakamot eh. Kita-kits lang tayo sa Batangas City. Tsaka naramdaman ko talaga guys na naging smoother yung engine ng bike ko simula nung nag-Javelin tayo. And in fairness, feel ko din na medyo nabawasan yung pagiging mainit ng engine ko. Kumbaga yung temperature ko hindi ganon mabilis tumaas. Not the usual oils na ginagamit ko before na ang bilis umangat ng temperature, believe it or not. 30. Actually, nasa Stortolway na tayo guys. Yun. Thank you. Bait ni ate Very welcoming ni ate dito ha. Napagkape na tayo, malapit na tayo sa ating pupuntahan. I think medyo nagpas naman na ng halfway. Parang gusto ko bisitahin yung lola tsaka lolo at lolo ko sa puntod nila. Problema ko lang kasi baka nagka-traffic sa loob ng sementeryo. Maipit tayo. Ano bang namimiss nyo sa mga family gathering nyo guys? Dati ginagawa namin November 1, lagi yan. Buo kami magpipinsan, magkakamag-anak. Sa mother side, lagi kaming nandito sa puntod ng lolo at saka ng lola ko. So magdamag yan hanggang gabi. Di ba usually pag sa mga sementeryo, ang daming ganap, ang daming nagbebenta, ganyan. Kaya pinupuntahan namin. Tapos kasi may mga trabaho sa amin ng mga pinsan yun. Matik yun, obligado sila man libre sa amin. Ngayon medyo nag-busy-busy, kaya parang kanya-kanya na ipunta.
course, since today is November 1, All Saints Day, dasal natin yung mga nawala sa atin. Lahat tayo merong mga namayapa ng loved ones, diba? So sa either lolo mo yan, friend mo, kamag-anak, or not, or pet, diba? Ito kasi yung araw na ginugunita natin yung memories nila, na nakasama natin sila. Iba-iba yung pagpipay natin ng respect sa nila. Yung iba ginagawa, yan, which is yung tradition na natin, diba? Busita tayo sa sementeryo, sila nakalibing. Yung iba naman, by means of praying lang, nagtitirik lang ng kandila sa bahay. Yung iba naman, inaantay nila na sila yung bisitahin sa bahay. Joke lang, joke lang. So may bisita tayo ngayon. Ang di ko lang naman nabibisita ngayon talaga yung lolo at lolo ko naman sa Camiguin. Eh syempre, yun lang naman yung struggle, yung distance eh. Eh kung malapit lang din naman yung Camiguin sa amin, why not? Yun naman sa father side ko yun. So rest in peace mga lolo at lola ko. Wala na sila parehas eh. Both sides, wala na yung lolo at lola ko. Nakakamiss nga eh. Tsaka daming regrets. Yung tipo dati kasi mahihayin ako, di ko sila masyado nakakausap. Kaya kayo yung mga, kunyari buhay pa yung mga lolo at lola nyo, make the most out of it guys. Iba yung payo na kaya nang ibigay compared to binibigay ng parents nyo. And sila yung mas supportive when it comes to financial. Pero parang sila yung mas maluwag ba? Kasi siyempre wala naman silang masyadong pinagkagastusan. Malamang yan, marami dyan spoiled sa mga lolo at lolo. Kasi ako yan noon, ang lolo ko kasi dito sa Batangas, bata pa ako nung nawala siya. Pero yung lola ko, parang high school na ako noon. So every time na umuwi ako dito, walang mintis yun bago umuwi, diba? Usually naman ganun, for sure kayo din. Bago ako bumalik ng Manila, lagi yan may pabaon sa akin. Pera, candy. Yung mga nakakamiss eh. Tulad niya, kunyari siguro buhay pa lola ko ngayon, siguro bago umuwi may panggas ako. Yun, yung mga ganun ba, nakakamiss. Kaya yung mga lola at lolo nyo yun, ako, lalo na ba nakakabanding nyo talaga ng matindi. Tara, i-cherish nyo yan guys. Ang gusto ko nang i-impart sa inyo, make the most out of it habang nandyan sila. Enjoy every moment na you're living with them. Comment down below nga guys yung mga kwento nyo about, short kwento lang about your lolos and lola. Babasahin ko lang yung nagbabasa ng comment section eh. Tapos pagka maganda yung story nyo, ipapost natin sa page, diba? Pero sa lahat ng mga namayapa natin kamag-anak, lalapit sa loob natin, rest in peace po. At lagi natin sila ipagdasal guys, dahil yan ang susi sa kanilang kapayapaan sa taas. Lagi tayong mabantayan, lagi tayong ilalayo sa kapahamakan. Technically kasi sila yung mga na natin eh, bantay na natin sa araw-araw. Kunyari may mga near-death experience ka, may mga, kunyari nagbumotor ka, biglang nagkamali ka lang, diba? Tapos alam mo yung isasapitin mo, yung tipong makakapiling mo sila pero nakaiwas ka, yung tipong magugulat ka paano ka nakaiwas, mga ganun. Yun, ibig sabihin nun, kasama mo sila nun. Ibig sabihin nun, ayaw ka pa nila kasama sa taas. Ito bakit sa Start All The Way guys, yung pagtapos ng lipa, huwag kayong mag-i-stay sa kanan, sa right lane. Always stay on the left lane. Pag sinita kayo ng enforcer, ba't kayo nagbababad sa left lane? Sabi mo pa, paayos mo muna yung right lane. Nakakasira talaga ng suspension. Kaya mga bushing ng auto. You know you're in Batangas pag nandito ka na sa tulay na to. And syempre, yung signage na yan, Batangas City. Tsaka pag naramdam mo na yung mga lubak-lubak sa expressway, yun na yun. Ano? Bisitahin lang natin yung grandparents natin guys. Dito sila nakalibing guys, sa Eternal. So usually pag ganito nga November 1, ganito lagi ka traffic, konting sacrifice lang. Pero kasi yung lote namin nasa pinakadulo pa, kaya medyo kung ganito ka traffic dito pa lang sa gate, medyo mag-iinit talaga tong motor natin siguro. Iba kasi ginagawa, diba, pupunta na ahead of November 1. Siguro sa mga lagay na to, bawas pa to, pero kita mo naman ang dami pa rin tao. Hello po. Sa bag eh. Oo. Shoutout kay Kuya. Ay. Guys, pag umikot kayo dito, umikot kayo sa mga tent, hindi kayo magugutom. Lahat dyan may dalang pagkain for sure. Tsaka dito pag single ka, ikot-ikot ka na dito, magkakajowa ka dito. Kaya di ako napunta talaga ng ano eh, kasi hindi na tayo single. Pwede sumingit dito.
Dito na tayo guys. Check ko lang sila mabilis. Hingi lang tayo ng guidance. Tapos alisa rin tayo. Galing na rin dito kasi sila mama kanina. Yan. So sa kanila pinangalan yung resort guys. Kaya Dan Ritz yun. Kasi Daniel tsaka Rita. Yan o. Hi Lolo, Lola. Dasal lang tayo saglit guys. Alright guys, uwi na tayo. Labas na tayo. Ang sayo rin pag tumatambay ka sa mga ganito guys, ano. Minsan nagkakaroon ka pa ng mga tropa dito eh. Yung mga katabi mong tent, mga katabi yung puntod. Minsan nakakalaro nyo sila kung bata kayo. Or bigla kayo may parehas kayo interest, hobbies. Yung mga kagandahan pag mga ganitong may mga gathering, nagkakaroon ka ng connection, nagkakaroon ka ng network. Uwi na tayo sa ating resort. Hangin! Twisties na maraming lubak. Oh! Oh! Ayun lang guys ang ating video for today. Ano oras na ba? 3:48 pa lang pala. But it feels like 5 PM. Pasensya na guys kung medyo delay yung mga uploads natin. Ang dami kong backlogs. Yung mga ina-upload natin recently talagang mga outdated na. Pasensya na guys. Pero at least nag-upload tayo, diba? Yan ang importante. At maraming salamat sa inyong mga walang sawang suporta guys. Na-appreciate ko yan of course. So yun muna guys, I'll end the video here. Maraming salamat sa panonood. Kung abot ka sa dulo, solid ka. Alright guys, paalam na. And I'll see you on our next vlog. Peace out, babush. Run it up outside, me on site. If you wanna go outside, talk cheap, pay the price. Run it up outside, you can meet me on site. If you wanna go outside, talk cheap, pay the price. I've been up no sleep.